Hello guys, welcome again to another episode of Pinoy in Australia. So sa araw na po ito, ang pag-usapan po natin ay tungkol po sa paggamit ng sa ating sasakyan sa off-road. Yun po yung off-road adventure po, yun po yung pinapatakbo po natin yung mga 4x4 natin sa mga putik, ilog, sa beach. So, pag ginapin po natin ang sasakyan natin sa off-road, ano po ba dapat ang ating gagawin? So, pag-usapan po natin kung halimbawa, ang sasakyan po natin, ginagamit po natin sa dagat. May mga salt water po sa tabing dagat. Dapat po ang sasakyan ay hinuhugasan po ng fresh water pagkatapos po ng ating adventure sa mga saltwater area. Kasi ang saltwater po ay malakas makakos ng corrosion. Kinakain niya po yung mga bakal, kinakain niya po yung body ng sasakyan, yung chassis. So, yung tubig alat po, malakas po yan makakalawang sa mga metal. So, ang gagamitin po naman natin ang sasakyan sa mga ilog na mapuputik. So, ang dapat pong gawin natin din pagkatapos po ng ating adventure, ganoon din po. Linisin po natin ng maigi ang sasakyan. Tanggalin po natin yung putik. Hugasan po natin ng maigi ang buong sasakyan. Lalong-lalo na po ang input shaft ng ng differential kung saan nakakabit po yung propeller, yung output shaft po ng transmission, kung meron po yung transfer case ng ang sasakyan nyo na separate po sa transmission. Ang halimbawa po sa mga European, yung iba pong 4x4 gaya ng Iveco, may transfer case po yan. So, ang transfer case na sa pagitan po ng transmission at ng differential. May shafting po papunta sa transmission, may shafting po papunta sa differential. So, siguraduhin po natin, lilinisin po natin maigi yung input shaft at saka output shaft. Kasi po, kapag ang putik tumigas, sisirain niya po ang oil seal. So, magkakaroon po ng leak ang transmission, differential, pati po yung transmission, yung output shaft ng transmission. So, marami na po ako nakita ganito na ginagamit po sa mga putik o off-road po yung sasakyan. After mga 1 week, tumigas po yung putik. Paggamit po, wasak po yung oil seal. Puro tagas po yung makina. At saka pati rin po yung mga brakes, yung rotor disc, dapat uhugasan po ng pressure washer. Kailangan matanggal po yung mga putik, pati yung mga bato. Yung sumisiksik po mga bato yan sa caliper. Sisirain po ang brake pads niyan, pati yung rotor disc. Kasi kailangan pong hugasan ng maigi. So, pag ganyan pong inilulusong sa mga putik po yung 4x4 nyo, siguraduhin na malinis po lahat ng shafting, input shaft, output shaft, pati rin po yung mga rotor disc, pati brake caliper, lahat po dapat matanggal lahat ng putik. Tapos, checkin po natin ang mga wiring ng ABS, ng brake pad wear sensor. Malimit po nasisira po yung mga yun kasi tumatama po sa mga putik, tumatama po sa, minsan may mga putol na kahoy, tumatama po yun. Nasisira po yung mga electrical component na nakakabit doon sa gulong, yung mga ABS sensor, yung brake pads, wear sensor, yun, nasisira po. Kung meron pong deep lock yung sasakyan nyo, pati po yung deep lock ng wiring niya, napuputol din po yun. Tsaka checkin po din natin yung mga brake lining, yung mga brake piping po. Kasi pag tinamaan nga po ng mga kahoy na nakahalo sa putik, napuputol din po yun. So, make sure na andun pa rin po yung mga humahawak sa mga brake lining natin. Hindi po siya nasisira. Kasi yung iba ang humahawak sa brake lining, may mga bracket po siya na made of plastic. Yung po napuputol po yun. So, make sure na nandun pa rin po yun.
So may ipapakita po akong video na isang naging epekto ng pag-off-road sa putik po ng isang 4x4. So ang naging problema po nito, overheating at ang aircon po ay hindi lumalamig. So guys, panoorin nyo po to. Sana mag-enjoy po kayo sa video na to. Guys, yan po yung condenser ng 4x4. Kung makikita nyo po, ayun, putik po yung bandang kaliwan taas. Pero nabugahan ko na po yan. Lahat po yan, punong-puno po ng putik yan. So yung nakikita nyo po nasa lapag na kulay brown na parang buhangin, yan po yung galing sa condenser. Nag-block po yan. So nangyari po dyan, ang complaint ng customer, hindi lumalamig ang aircon at nag-overheat ang makina. So ang pressure switch po ng compressor, ang aircon, nagka-cut off po, pinapatay niya po ang compressor, tapos continuous po ang engage ng fan. Nang tinignan ko po yung radiator fan, wala pong hangin na lumalabas sa likod ng radiator fan. Ang fan po na ito, magnetic clutch. Meron po siyang clutch na gaya ng clutch ng compressor. Okay guys, sa lahat ng off-road na nakita ko, ang pinaka-destructive guys, itong mud off-road. Sa shop namin, malimit ang pumapasok dun sa workshop namin, yung mga galing sa mud off-road. So matindi po ang damage na na-inflict na to sa sasakyan. Ngayon, kung ang sasakyan nyo po ay mga modelo na may ABS, may brake pad wear sensor, tapos may may tawag dito, yung iba may radar, yun hindi pwede gamitin yun sa pag off-road. Yung radar, yun po yung ginagamit ng ADAS, yun po yung automatic driving assistance. Yun, hindi pwede gamitin skin na 4x4 yun, talaga mawawasak po yung radar niya. Meron siyang sensor sa may harapan ng ng bumper para sa-sense niya yung distance ng sasakyan sa harap. Mawawasak po talaga, may mga sensor yun. So kung ang sasakyan nyo po ay fully electronic na, kapag ginamit nyo po yan sa off-road, talagang magtatapon po kayo ng pera. Sayang po ang pera. So unless talagang napakayaman nyo, yung libangan nyo lang yung sirain ng sasakyan nyo, ayun, pwede yun. Gamitin ninyo na gamitin ang sasakyan nyo. Kasi makikita nyo sa screen yung off-road na yan, may mga maliliit na bato po yan, may mga kahoy, sanga ng kahoy. Yung mga sanga ng kahoy, kapag tumama po yun sa mga wire ng electronic, pati sa mga brake lining na nakalocate sa axle, yung sa likod po, ang brake lining po niya nakalatag sa may axle. Tapos yung iba pumunta chassis. Tapos yung sa harapan naman, yung flexible hose, talagang nadadamage po yan. Tapos yung mga putik na yan, may kasama maliliit na bato, sumisiksik po yan sa pagitan ng brake pads at saka ng rotor disc. Hahasain niya po talaga ang brake pads. Talagang wasak po ang brake pads sa rotor disc. At saka yung iba po niyan, napuputulan po sila ng axle, napuputulan ng universal joint sa propeller shaft, yung mga control arm nasisira. So kung talagang talaga yung mapipera tayo, ayun, yung baliwala sa atin ng pera, yung pagpagawa ng sasakyan, yan, sige po, diretso lang po tayo sa pag-off-road ng ganitong klase, yung mud off-road. Pero kung gusto nyo lang maka-experience ng off-road, ang suggested ko lang sa inyo, ang medyo maganda-gandang off-road, yung saltwater. Nadandaan kayo sa mga buhangin. At least yun, huhugasan mo lang na maigi sa sasakyan. Pero kailangan hugasan nyo po talaga, kasi mabubulok po talaga ang body ng sasakyan tsaka ng chassis. Minsan makikita mo, yung chassis, buo siya, pero sa loob doon nagsisimula magsimula yung kalawang. Kasi yung loob,
makikita natin ano, malimit yung loob niyan, ano yung natutuyot yan hindi gaya dun sa loob, minsan nabababad yung saltwater, doon kinakain niya talaga ang bakal sa loob ng chassis. Makikita mo ang pagkasira niya mula sa loob. So mas maganda talaga na banlawan po natin maigi yung sasakyan natin kapag ginamit po natin sa off-road. Kaya yung off-road po sa putik, ang nakita ko po niyan dati sa workshop na pumasok yung ano po yung bombero. Sa bombero po yung 4x4 na yun. So nagkaroon siguro ng training, siguro mga baguhan yung mga bagito pa yung mga driver, mga binatilyo. Yun, pinang-off-road nila yung sasakyan hanggang sa yun. Nagkasira-sira nga po yung ano niya, yung mga brakes niya. Pati yung mga umahawak pa sa brake lining sa tubo, plastic lang yun, nagkapigtas-pigtas po lahat yun. So talagang matindi po ang damage na ibinigay niya. Yung condenser na pinakita ko po sa inyo na nilinisan ko, ang laki po ng hours na ginugol sa pag tanggal kasi itong 4x4 na to na ginawa ko, bago mo mabunot yung condenser, tatanggalin mo yung bumper niya, bull bar, made of alloy po yun. Tapos tatanggalin mo yung harapan ng mga grills, madami po tatanggalin sa harap, napaka-complicated po siya gawin. So inaabot po ng isang araw yung paggawa sa repair doon sa sasakyan. Kung nagbara lang po yung condenser doon. So sinala po lahat ng condenser yung putik. Nung pagkatapos nila gamitin, hindi naman nila hinugasan yung sasakyan na maigi, tumigas ngayon yung putik sa may condenser. So nung tumigas na siya, talagang totally black na, hindi na makatagos yung hangin. Hindi na rin po siya malinis na hindi pwedeng tanggalin yung condenser kasi limited po yung space para sa pressure washer para linisin yung condenser. Kasi yung design po ng bumper, medyo mas halos inoccupy niya po yung harapan ng sasakyan. So wala pong perfect spot para sa pressure washer para malinis ang condenser. So yan po ang advice ko sa inyo kung kayo mag-off-road. Kung ang 4x4 nyo fully electronic na, isasuggest ko po sa inyo na iwasan nyo ang mud off-road. Kasi talagang madadamage po ang sasakyan nyo. Ito po mga nasa video ngayon guys, sigurado marami po itong damage guys. Isa pa po sa pinaka-importante nating dapat gawin kapag po tayo ay nag-off-road adventure ay dapat po i-change oil po natin ang transmission at differential. Kasi most of the time nako-contaminate po ang transmission at differential oil. Kasi kapag inilusong po natin ang ating 4x4 sa baha at masyado pong mataas ang tubig, inaabot po yung breather at pumapasok po ang tubig, alat o putik sa loob ng transmission at saka differential. So meron naman po mga ibang 4x4 na talagang minodify po nila. Yung breather po nilalagyan nila ng hose, tapos yung hose na yun, yung pinakadulo niya, nilalagay po nila sa pinakamataas na parte ng sasakyan. So para neski lumusod siya sa baha, hindi papasok ang tubig o putik sa loob ng transmission at differential. Yan po yung mga customized na 4x4. Yung po talaga design na sasakyan na pang 4x4. So pero kung kayo po ay hindi po ganun talaga na yung sasakyan nyo ay pinasadya nyo talagang pang 4x4 at gusto nyo po mag-experience ng 4x4, itong mga binanggit ko po sa inyo na kailangan linisin ng maigi ang sasakyan after ng adventure, kailangan pong i-check yung level ng mga yung quality ng langis, hanggat maaari ay kailangan i-change oil. Yun po ang unang dapat po natin gawin para ma-prevent po ang pagkasira po ng ating sasakyan. Kasi hindi naman po siguro magandang experience yung mag-adventure ka ng off-road, tapos after ng isang adventure mo nawasak ang sasakyan mo. Ang mangyayari sa iyo noon
parang nagkaroon ka ng masamang panaginip kasi hindi naman po mura ang sasakyan. So gaya ng sabi ko po sa inyo, after po ng off-road adventure, linisin po natin maigi ang sasakyan. Mag-spend po tayo ng mga 1 oras sa paglinis ng sasakyan o malimit tigit pa doon. Kung kailangan po natin bumili ng pressure washer, bumili po tayo ng pressure washer. Hindi po sapat yung hose lang po sa gripo. May mga nabibili po medyo murang pressure washer. Yung mas maganda, gagamitin mo siya ng pressure washer para matanggal po yung mga putik, yung mga batong sumiksik sa mga brake pads, brake caliper, matanggal po yun. At change oil po natin. Huwag po natin kalalimutan ang change oil ng transmission at differential. At hanggat maaari, pati na rin po yung makina, i-change oil na rin po natin. Ngayon, mas maganda po kung kayo ay talagang lagi nag-off-road, ipa-undercoat nyo po yung sasakyan. Sa Pilipinas po, meron po dyan na undercoating, malimit sa mga dealership, nag-offer po sila ng undercoating. So bubugahan po nila itong special na parang pintura, parang po to, kulay itim na malagkit na hindi po to natutuyo. Pag na-spray po dun to sa under chassis ng sasakyan, talagang po ito, hindi basta-basta na kinakapitan ng kalawang. So yan po ang advice ko sa inyo. Sana sa pag-adventure nyo ay maging magandang experience, hindi po yung maging dilema yung pagiging one time na experience nyo na pag off-road. Kasi itong week na lang pong itong nakaraan, meron pong isang sasakyan na ginawa ako na motorhome po ito. So yung may-ari po ng sasakyan, so mahirap nga po sa outdoor ito, siguro inilusong sa baha yung motorhome niya, kailangan tumawid ng ilog. Unfortunately, pinasok po ng tubig yung differential niya. So na-contaminate po ang oil ng differential. So dinala niya po yung sasakyan sa dealership sa amin. Ang complaint niya po, maingay ang differential niya. So nung tiningnan po namin, contaminated po ang oil, naging kulay gatas, at sinira po lahat ng component sa loob ng differential. So ang napakinabangan na lang po doon sa differential ay ang axle. So may left and right hand axle at saka yung housing po ng differential. Yung mga pinion po, yung mga bearing, wasak po lahat yun. Yung pinion gear, axle bearing, pati yung bearing ng internal ng differential, lahat po yun, wasak po yun. Kasi yung lubrication niya po na-contaminate ng water. So nangyari, parang naging metal to metal, talagang nasunog po yung mga bearing. So sana nga po hindi po mangyari sa inyo, kaya po natin ginagawa tong video na to, na bigyan po kayo ng idea kung ano po dapat natin gawin kapag natapos po natin off-road adventure. So sana po ma-prevent po natin yung mga gantong senaryo na after ng one day adventure na maligaya po tayo, pagdat sumunod na mga linggo, ayun na po, sakit ng ulo na po kasi ang laking pong damage na ibigay sa ating pong sasakyan. So sana po may natutunan po kayo dito sa video natin. Sige po, hanggang sa susunod, hanggang sa uulitin. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel po natin, paki-press po yung subscribe button dyan po sa screen nyo. Paki-press na rin po yung notification bell para mano-notify po kayo every time na magagawa po ako ng video. Paki-press na rin po yung like button, guys. So okay guys, hanggang dito na lang po sa susunod na video po natin. Ciao, babo.